Talagang kailangan pag-usapan sa iba pang pagkakataon at sa lalong madaling panahon. Ma'am, nasa Davao kayo nung nag-speech si dating Pangulong Duterte. Anong feeling niyo noon nung binabanatan niya yung kapatid niyo? Wala nakakaloka. Yun lang masasabi ko doon, nakakaloka. Ang lumapit sa akin ay si Mayor Baste Duterte. Nagsorry. Naintindihan ko naman kasi syempre sobrang emotional siya dahil isipin mo naman ikukulong yung tatay mo at yung ate mo. Talaga namang re-revolution yung damdamin. Ma'am, ano yung pinag-sorry ni Mayor Baste? Ano pong ipinag-sorry niya? Yung mga sinabi ni Presidente? Sabi ko, hoy, ano yan? Bakit pinagsasabi mo yan? Tapos sabi niya, sorry, gano'n. Nakakatuwa nga pero naintindihan ko kasi syempre yung babagabag talaga yung damdamin ng bagets. Syempre yung tatay niya at saka yung ate na. Ang pagtawag po ni former President Duterte na drug addict po si President. Naku, hindi na ako kasali doon. Bahala na sila, kayang-kaya na nila yun. Bilang kapatid po ba, nasaktan po kayo sa mga... Nakakaloka. Yun lang ang masasabi ko. Thank you, ma'am. Ikling video ng karamdamang mabilis na ipakalat na sa pamagitan ng pantatanga sa kapwa, paglulustay ng salapi, at pagsisinungaling ng matatakaw na opisyal. Yang sakit na yan ang papatay sa demokrasya. At ang sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko, walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Yung mga dokumento, mga datos at alamin at aralin ng maigi, lahat ng nilalaman ng ating BICAM report, subalit sa kasamaang palad, wala naman akong napala at nag-absent na lang po ako sa signing kasi hindi ko nga maintindihan ang sistema, yung proseso, parang hindi naman naibigay sa amin ng maaga, wala kaming pagkakataon mag-aral at walang karapatan pumirma ng blanco at kulang-kulang na dokumento. Dahil dito, tuloy-tuloy yung ratifikasyon, nakita ko lang yung kopya, tapos na daw, signing na nung hapon at sa kabila ng pakikisuyo namin ni Senator Bato at yung iba pang senador na magkaroon ng transparency kahit live streaming pa, bakit hindi? Hindi naman kami napagbigyan. At ang pinakamalala, nung nabuklat sa wakas yung kakaprasong mga dokumento tungkol sa BICAM report, mas lalong malala at nagulat na lang kami sa mga linalaman. Yun. At kagabi, mahaba-haba, hindi ako madalas nag-privilege speech. Alam naman ninyo, ito lang yung ikalawa kong privilege speech sa 6 na taon. Hindi ako mahilig mag-privilege speech. Kaya lang, ang problema, matagal na akong budget nerd, matagal na akong nakatutok sa budget. Ipagtatapat ko yung edad ko. Noong 1983, sa Batasang Pambansa, nag-aaral kami ng budget kay Minister of State Ditas Teodoro at si Jimmy Laya pa noon, line item lahat. Pagkatapos noon, 1998, ako yung Vice Chairman for the Opposition for 3 terms sa Kongreso, 1998 hanggang 2007. 2016 hanggang 2020, ako na ang Vice Chair din sa budget natin sa finance. Kaya medyo mabigat ito sa aking mahabang karanasan sa pagsusuri ng budget. This is talaga naman a very, very bad budget. Talagang ito ay labag sa konstitusyon, labag sa ilang batas, at labag sa damdamin at pangangailangan ng tao. So, kinakailangan at humihingi nga ako na i-recommit na lamang sa BICAM. Alam ko na ang announcement kanina talagang hindi raw maaari ibalik sa BICAM. Nais ko lang ipaliwanag na pwedeng ibalik sa BICAM. Kung maalala ninyo yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na approved on third reading 11 December 2023. Katagal-tagal. Tapos, napirmahan lang 30 September 2024. Pabalik-balik yan, nakailang BICAM yan, nakailang pabalik-balik sa ating mga mambabatas. Yung mas malala, yung
ito lang, yung Magna Carta for Seafarers, kung nahirapan si Senator Villar noon sa kanyang agricultural sabotage, si Senator Tulfo, talaga naman pinagtiyagaan. Ang Magna Carta for Seafarers, kasama ko sa BICAM niyan, yung initial schedule for signing, napunta na kami sa Malacanang, andun na lahat ng stakeholders, nakaupo na, in effect, ceremonial na lamang yung February 26, 2024. The actual date of signing was September 23, 2024. So nakita natin, ang haba nun, di ba? 7 buwan bago matapos. Di ko naman sinasabi na 7 buwan para gawin yung bagong budget. Kasi andyan naman yung NEP, iilan lang naman ang mga provision na talagang controversial, pwede na natin pagsimulan. Tulad nga ng sinabi kahapon, talagang pwede naman tayo magtrabaho ng Pasko. Wala namang halos Pasko at bakasyon ang ating mahihirap. Wala naman silang biyahe. Di magtiis din tayong konti. Pero ma'am, kung hindi i-recommit sa BICAM, kung hindi babalik sa BICAM, kung yun na maging desisyon ng Malacanang, kaya naman sa executive level na i-address yung mga controversial provision ng budget? Ako'y nangangamba at kinakabahan na baka naman hindi tama ang payo sa aking kapatid. Alam po ninyo, technically, I think the President is absolutely right that in fact, once the bill has been endorsed to him and it's already on his table, all he can do is to veto line by line the budget. However, the reality is that time and again, as mentioned under the Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, as well as the Magna Carta for Seafarers, time and again it has occurred that the executive has enjoined the legislature to take a second look at their BICAM report when it is unacceptable, perhaps unimplementable, or otherwise requires further study. Pwede naman pakiusapan yan. Maliwanag naman yan eh. At saka, ang hirap kasi sa veto, mauuwi sa zero. Magiging zero. Kung ano man line item na veto, wala naman pupuntahan yan kundi zero. Naka-zero na nga yung PhilHealth, ine-negative 74 billion pa ba? Asang zero na yan. Tapos yung mga 4Ps, nasa 50 billion na tinanggal, isisiro pa ba natin yung buong 116 billion? Yan ang problema natin. Very limited yung veto power. At ang duda, nagkakaroon tuloy ng malisya at pangamba ang mga tao. Unang-una, mauuwi yan sa 2019 budget. At kung maglilimos tayo para makakuha ng MAIP, dahil yun nga, yung PhilHealth, wala na. Kahit miyembro ka ng PhilHealth na may karapatan na kumuha ng doktor, magkagamot, pumunta sa ospital, may karapatan ka doon, di ba, kapag PhilHealth member ka. Ngayon, at ang PhilHealth, konting-konti na lamang yung wala na. Zero na nga yung operating expenses niya. At pumila sa malalakas na mga opisyal na may MAIP, yung medical assistance.